Good morning guys. Good morning Australia. Ngayon 27 ng December. Belated Merry Christmas. Ngayon pa lang ako babati sa inyo lahat ng Merry Christmas. Medyo na delay. Kasi first time din naming pagbabalik sa pagbablog. Gawa ng medyo natigil kami ng ilang buwan. Kung natatandaan nyo ang mga vlogs namin palagi sa camping. Kaya lang, nagkaroon kami ng bisita last October. Tapos, nag-stay sa amin yung mother-in-law ko. Tapos noon, malamig, hindi kami makapag-camping. Medyo tinamad ng konti hanggang sa umabot itong December. Hanggang sa ang plano namin is sa 2026 na kami mag-vlog uli. Pero ngayon kasi bibili kami ng mga kailangan lutuin para sa aming New Year celebration. So pupunta kami sa Asian Grocery para bumili ng mga panlulutuin. Ihahanda namin sa New Year. So, ito nga pala si Gia. Siya pala magdadrive. Akala ko ako eh. Mahirap. Ikaw na lang magkumuha. Yun na nga. So, sandali, magsi-seatbelt muna ako. Siya pala ang magdadrive. So, ako magpapatuloy nitong pagbablog. So, yun na nga. Gaya nga sabi ko pupunta kami sa Henley Beach Asian Grocery kasi ito yung isa sa pinakakumpletong Asian Grocery dito sa Adelaide. Sa may bandang north side. So, North side pala ang Torrance. parang, north side yun. So, samahan nyo kami at papunta kami ngayon doon. Ito, palabas kami ng aming apartment compound. Babiyahe. Sandali lang naman. Maiksi lang ang biyahe dahil malapit lang kami dito. 12 minutes. Halos na sa city kami actually nakatira. Malapit na rito yung pero kung doon sa dati naming titiran, malayo. Nasanay lang kami din na actually alam na namin yung way papunta ron. Kaya lang nasanay na rin kami na naka-on palagi si Google. Just in case na magkaroon ng mga detour. Madali kaming makakita ng other way. So, ayan. Noon nga palang Christmas, ayan, tatatlo kami, nag-celebrate. At nag-exchange gift kami tatlo. Ang saya-saya. Grabe yung huwag ng traffic mo. Wala. Yun na nga. Kakaiba naman dito, araw kasi ng linggo rin ngayon. Pero kung sa Pilipinas yan, lalo katatapos ng Pasko, ang daming tao, ang daming sasakyan dito. Makita nyo parang siya yung Holy Week. Kita nyo yan? Mga main road yan, pero wala ka halos makitang sasakyan. May dumadaan pa ilan-ilan. Ayan, go. Ayan, Hargona. Papunta tayo dyan. Makikita nyo sa left side. Ayan, after nitong traffic light, ayun. Ayan, yung blue na building na yan. Ayan, yan yung Calvary Hospital, Adelaide. Left turn coming up. Ayan,
Luwag. Ito yun, luwag ng kalsada. Kakaliwa kami dito. Dito kasi, sa totoo lang, sinusunod talaga ng gusto ang rito, traffic signal. Although sinusunod din naman sa atin, pero hindi katulad talaga dito na ginagalang talaga Batas. ang traffic rules. Meron din naman pasaway. Sabi nga sa lahat ng gubat may ahas. Pero napakabihira. Proceed on the current road. Nandito tayo sa may Central Market. Itong Central Market na to, parang Chinatown sa atin. Ayan, yan. Ito nyo. Kabilaan yan. Malapit din sa, actually ito, lang sa amin, walking distance lang. Kaya lang, pupunta tayo doon sa Hendy Beach, kaya nagsasakyan kami. Pero usually, pagka pupunta kami dito sa Central Market, mamimili ng mga konting gulay, prutas. Dito rin ako sa area na ito nagpapagupit, nilalakad na lang namin. Kasi mahal pa ang mag-park. Walang libreng parking dito sa Australia. So yan ang medyo nasanay na rin naman kami. Kasi sa atin, alam mo naman, di ba, makakita ka ng space, pwede kang mag-park, ganyan. Dito hindi. Pagka may nakita kang space at basta ka lang nag-park, hindi mo binasa yung mga street signs na 1p, 2p, may 1 half p, yari ka na pagbalik mo, may ticket ka na. Yung ticket mo na yun, pagsisisihan mo, mga nasa minsan maabot ng $70 dahil lang sa nag-park ka ng sumobra ka doon sa oras. O kaya, hindi pwedeng mag-park, nag-park ka. So, yun ang mga dito, pakakaingatan nyo. Susundin nyo talaga kung ano yung mga traffic sign, mga sinasabi. Kung nasanay ka na, katulad na meron kaming area na diadaanan papasok ng work, 60 siya. Pero binago, ginawang 50. Kailangan babasahin mo yun, nakalagay doon, change speed, ganyan. Binago na nila. So, hindi mo pwedeng ikatwiran dito na hindi mo nakita yung sign o hindi mo alam. Hindi pwede maglagay. Walang lagay-lagay dito. May kalalagyan ka pag naglagay ka. Lalo pedestrian dito, pag nakita mong tumatawid ng pedestrian, never mo siyang uunahan o tututukan. Kailangan padaanin mo siya. Kahit nakago yung pakaliwa at kumakaliwa ka at meron ng tumatawid na pedestrian, kahit na nakago yun, hindi mo siya pwedeng sabihin, nakago ako, sasagasaan ko to. Hindi po pwede yun. Yan, nagpupunta rin kami dyan sa Bunnings. Yung Bunnings na yan yung pinaka Ace Hardware sa atin. Yan naman ang pinakasikat na hardware dito, Bunnings. Ace Hardware din sa US, di ba? Yata. Franchise nila. Hindi pa kasi ako nakapunta ng US. Hindi, parang common na. Tapos mag-right ka dun sa South Road. Bunnings, AU, Australia tsaka New Zealand. Eto, Bunnings. Itong lugar na to, Mile 400 End. meters. Right turn onto South Road. Okay. Please proceed. South Paying Road pala. attention to the bicycle lane. Daming roadworks, so... Ito, pagka nga pala roadworks na ganito, kahit 60 ang speed limit, automatic yan, magiging 40. Dapat, 40 lang. 40 lang. Doon sa area ng roadworks. Katulad niya, nakalagay na 60 kasi lagpas ka na doon sa roadwork. Dito na ka na. Mag-ride kami dito sa South Road. Next right. Ito ang isa sa pinaka-busy street dito, itong South Road.
minsan pagka yung lalo yung mga school days, yung mga walang holiday, medyo matraffic dito. Pero hindi pa rin kasi traffic no sa Pilipinas. Tapos itong thirsty camel na to, bilihan ng mga alak yan. Ganyan. Ah, Pwede drive-thru. Yan ba yung pwede mag-drive-thru. Dito nga pala guys, ang alak, never ka makakabili sa supermarket. Lahat ng alak dito nasa bilihan ng liquor. Kahit na isa sa pinakamalaking supermarket dito, ang Woolies kung tawagin, Coles, Aldi, di ka makakabili ng alak. Una sa lahat, wala naman kasing sari-sari store dito eh. Coming up. Walang mga katulad sa Pilipinas na makakabili ka sa tindahan ni Aling Caria ng bilog o Cuatro Cantos o beer. In 700 Wala meters, dito yan. walking U-turn. Nasa sari-sari store lang natin yun. Oo. Dito, pupuntahan mo siya talaga yung liquor store. Magaganyan tayo? Oo. Ibigay natin. Diretso na natin. Tayo. Ayun na. Bata ka. Oo, ayun na. Ganyan. Buti na lang bukas sila. Ayan, papasok kami dito. Actually, likod dito ang diadaanan natin. May listahan tayo pero tignan natin kung masusunod ang listahan. Pagka nagpupunta kami dito, medyo napapalaki ang danyos. Ayan. Ito, dito yung mga gulay. Ayan. Ito yung mga hipon, pusit, tas karne, ayan, beef, pork. Wala pa mga kukonti ang isda. Pero meron, ito ang paborito namin, yung queen snapper. Ayan. Kasi maputi ang laman at saka maraming laman, ang kapal na laman nun, queen snapper. Ayan, dito. Kaya gusto namin dito, kita mo ito, mga Pampilipino. Clover, ayan. Buttercream ube, boy bawang. Ang boy bawang, kahit sa Saudi talaga, sikat eh. Ayan, Skyflakes, Dingdong, Oishi, mga Pampilipino yan, Ladies Choice. Ayan. Ito, kailangan namin ng nata de coco. Tayo ng nata de coco. Ayun. Ito, nata de coco. Kailangan namin ito. Ayan. Sige. Idadaling ko kay Gia. Ayan, Pineapple Del Monte. Tapos dito yung mga frozen nila. Nandito yung ube, yan. Ang ube dito, hindi ka makakabili ng fresh na ube. Grated na, frozen. Pero yun nabili namin nung Christmas. Ang sarap, ang lagkit. Ito pa yung nilalagay sa turkey o yung pinambabal. Ano ito? Ano to? Nata. Ilan bang nata? Ako na lang basta mag-vlog. Sige. Ito mga wok. Ano kaya ito? Tapos sa mga nagluluto ng siomay, siopaw. Ito, gulaman. Gulaman nga ba to? Hindi, kandila. Ito. Kandila. Hindi ang Kala ko hinahanap gulaman. Watusi. Wala ba silang watusi? Walang watusi dito. Fireworks. Dream on. Hindi uso rito, paputok. Ano kaya ito? Man. Ayan. Okay. Tapos, mga noodles. Ayan. Pansit Canton, Lucky Me. Lucky Me. Pansit Canton.
So, yan ang madahilan kung bakit pag dito kami pumupunta, pag talagang kailangan namin ng mga Filipino products. So, kaya nagke-crave na kami sa mga produkto ng Pinoy. Ayan. Pakita mo pa kung gaano kamahal yung Lily's Peanut Butter na namimiss natin. Ayan, Lily's Peanut Butter, $9.90. Sabi mo ng $10, nasa 360 o mga 350 na yan. Ladies' choice, natin nyo naman. 10.30. Kayo nang bahalang mag-convert sa Australian dollar. Ito pa, yung mga soy sauce, lahat ng mga klaseng soy sauce. Marami dito din mga Thai products. Tapos, pero marami talaga mga Filipino products dito. Ito yung mga patis. Ayan. Ito, may Rufina patis. Marca Piña. Piña Wrap. Silver Swan. Ayan, Marca Piña. Dito marami rin. Mga sardinas, 555. Marami kong binibili dati dito. Pati yung mga libas, pinaubos na siguro. Baka sa kabila. Sa kabila pala. So, mamasitas, oyster sauce. Halos lahat yung mga sikat na product sa Pilipinas nandito. Nahirapan kaming humanap ng Nestle cream. Bagay, kahit naman sa malalaking supermarket dito, halos walang Nestle cream. Meron silang kahit multipurpose cream, kumisan, ang hirap magganap dito. So, lilipat pa kami ng... May balak naman talaga kaming after dito, lilipat kami sa Woolies. So, baka doon makakita kami ng Nestle cream or kahit na hindi Nestle, multipurpose cream. So, babalikan ko kayo mamaya. Medyo nakalimutan namin magdala ng spare na battery. Kaya maglolobat na kami. Pusit, ayan. Mukha si Gia. $10.99 ang pusit. At ang lalaki, oh. Dalawang piraso. Oo, kasi medyo nananawa na kami sa kinakain namin. Yung tira pa nung Pasko, pangatlong araw na namin kakainin ngayon. So, andito naman tayo ngayon. Ayan. Balak bumili ni Gia ng pork para gagaano namin. Iro-roast namin sa New Year. Dito naman tayo sa prutas at gulay. Ayan. Dito, makikita nyo kung gaano kamahal ang Pilipino na gulay dito, pang Pilipinas. Garlic, wala dito. Ayun, meron silang garlic, yung talop na. Ito mo ang kangkong dito. Yun, sa taas. Yun yung kangkong dito, $350 ang isang tali. Mura to, $250 lang. Kasi pagka dun tayo sa may Marian 5 to. Yan, okay, mura to. Kangkong, nakita nyo. Ang ano dito, Tignan mo. Pakita mo to. Graffiti. Eggplant graffiti. Oh, yan. Kakaiba, di ba? kakaibang talong. Ayan. So, yan ang mga Then may kangkong. ampalaya dito, ibang klase. Ampalaya, kulot na kulot. Tapos, ayan, yun ang mga presyo. Ayan. Andito na tayo sa may cashier. Yan lang muna. Lilipat tayo sa ano. Sige. Ilagay. Naiwan muna namin kayo at kami magbabayad na. Punta naman tayo sa Woolworths. Ikaw naman magdadrive. Ako naman nagdadrive ngayon. At naghahanap nga kami ng Nestle cream.
Good luck. Napakahirap hanapin yan dito. Ilang beses na kami nag-attempt. Pero nakakachamba yata kami. Nakachamba na rin siguro kami. Kaya lang talagang hahanapin mo. Ito. Malapit lang dito. Yung lilipatan. Sana naman Carriage Road. meron para mabuo lahat ang aming mga plano. Ay, ang ganda naman ng mga buo niya sa gate. Andito tayo ngayon sa loob ng residential area. Pag sa residential area, mga kabayan, 50 lang tayo. 50 lang. Ano na yan, rule na yan. Na pagka nasa mga residential, 50. At pagka nasa may, ano pa kayo, school zone, yung 50 na yan, kahit na nakalagay na 50, pag may nakita kang mga bata, estudyante naglalakad, 25 automatic, ibababa mo ng 25 ang speed mo. Yan yung mga batas dito. At doon pa nga sa dinadaanan namin sa Andy, 50, pero school time, 40. Yan yung mga batas na yan na kailangan yung sundin. Dito nga pala, maninibago kayo, maraming lugar dito, lalo na sa mga residential area na mga intersection, may roundabout na maliliit. Ayan. Ayan, makita nyo, Woolworths. Pero kung i-pronounce dito yan is Woolies. Bakit kaya pala eh? We're here. Ayan, dito na tayo. Namimili kami ng cheese na gagamitin namin para sa, ano tawag doon? Charcuterie. 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 Ewan ko kung tama ang pagkakapronounce ko. Charcuterie. Pero ayan yung mga kailangan namin, iba-ibang klaseng cheese. Ano lang naman yan, yung mga pika-pika para masarap yan habang umiinom. Naka-white wine ka o red wine man. Sa wakas, nakakita rin kami, ayan, ang hinahanap namin. Nestle cream. Ayan. Kung ang bahalang mamili niyan. So, nandito na yung hinahanap namin. Nestle Fat Cream at meron ding Carnation Light Cooking Cream. Naka-ano rin pala kami, 148.57. Ayan yung mga napamili namin. Dalawang bags lang. Ayun na, tapos na yung aming pag-grocery at ito na yung napamili namin na nagkakahalaga ng 148 plus. Palabas na kami ngayon. Pero yung doon sa rewards card namin, naka-less $10 kami. So 138 plus na lang binayad namin. So ito na, dadalhin na namin sa sakyan at kami pauwi na. Yan, si GM muna nagtutulak dahil hindi ko dinala kasi yung stick nitong camera. So, ayan. At mamaya ulit sa bahay. Ito yung mga napamili namin sa Asian Grocery at ito naman yung sa Woolies. So, bumili rin kami ng bagong board para sa anong tawag doon? Char. Para sa Charcuterie. bahala na kung anong char man yan. Charot. Init. Okay. Kami alis na at ngayon naman napakainit. Grabe. Aray,
Ang init ng upuan. Grabe. Nabilad kasi sa araw. Eh, ang temperature ngayon sa labas is... Ayon dito sa sasakyan, 28 degrees C. Pero feels like 28.5. 0.5 lang pala tinaas eh. Pero init na upuan. Absorbin muna ng puwet ko yung init bago on natin yung AC. Napakainit, grabe. Pagka naman winter, panay naman na reklamo namin, ang lamig. Ganyan talaga ang tao. Kung ano yung wala, yun ang hinahanap. Nature na ng tao yan. Pero kailangan tayong magtiis. At hindi natin pwedeng baguhin ang panahon. Okay. 10 Route minutes na. guidance will start now. Sat here. Sir Donald. Okay. So, dito na. Tutuloy Ay, na hindi. tayo. Ganun ba? Hindi dito sa traffic light. 10 minutes. In 10 minutes, nasa bahay tayo. Init na ngayon. So, baligtad talaga dito sa Australia. Tsaka, Napakainit dito ngayon. Ewan ko dyan sa Pilipinas ngayon kung anong temperature. Siguro hindi naman ganito kainit dahil usually sa atin ang Pasko medyo nagbabago, lumalamig. Pero dito naman, habang nagpapasko, umiinit dahil summer dito ngayon. Noong mga nakaraang araw nga, medyo late na nga itong summer eh. Pag upo ko nga dito sa sakyan, mapaso-pasong pisngi ng aking wet poo. so, kumbaga, sa Amerika, sa Europe, Canada, ginaw na ginaw kayo dyan ngayon. Kami naman, summer. Summer Init na kami init dito ngayon. So, Dusa kami ngayon sa init. baligtad ang mundo natin. Pero yun na nga, sabi ko nga, delay na nga yung summer dito dahil matatapos na ang December, ngayon pa lang umiinit ng gusto. Yung mga first part ng December, first 3 weeks, mas malamang ang lumalamig kaysa sa umiinit. Itong mga nakaraang araw nga, kagaling lang namin sa lamig eh. Tapos ngayon lang talaga sumikat ng matindi yung araw. Minsan may araw pero malakas ang hangin, tapos malamig yung hangin. So hindi mo ma-feel na summer, pero ngayon talagang init. So late ang summer, pero sana naman wag ma-late yung ibang panahon. Malapit na kami. Nandito na rin kami mismo sa city. At pagtawid dito, ayun na, papunta na rin, dadaanan na naman natin yung Central Market. So, ito yung intersection, yung pagkaliwa dyan, papunta sa Royal Adelaide Hospital. Dito naman sa kanan, papunta ng South. So, nasa gitna tayo eh. Tingnan mo to, 50, tapos magiging 30. 30 ang magiging speed. Yun lang kapraso na to. Yan, simula dyan sa pagtawid na yan, nakita nyo, 30. Maiksing-maiksi lang yan. Hindi ko rin malaman dahilan bakit 30 ito. Hanggang dito yan, papakita ko sa inyo. Napakaiksi. Maiksi nga lang eh, kasi hindi sila pwedeng mag-fast, mabilis dito dahil maiksi, mahirapan kang huminto. Ang galing ah. Pwede, kung sakali lang. Ayun yung Tama sinasabahan naman. namin. Ayun yung simbahan. Yeah. Ang pangalan niyan? St. Francis of St. Francis. St. Francis Xavier. Ayan. Kaya iksing yun. Pagdating dito, 50 na. Kasi ito mahaba na siya. Ayan. Tapos yun sa kanan, yung bricks na building. Right Ano yan? turn Fire onto station yan. Cypress Street. Malaking fire station. Parang yung fire station sa Makati. Ganyan, kung makikita nyo, kung familiar kayo doon sa Makati, kanto ng Buendia. Buendia and ayan,
Ayan. Ayala. Yan yun. Ayan, go tayo. Pagtawid natin dito, kakanan tayo sa Cypress Street. At malapit na tayo. Next right. Yeah. 200 meters later, left turn at the end of the road.